Meron pang ano dito ng Walmart. Shalak. I-discuss ko na sa inyo kung magkano ba yung aking detailed bills dito sa Amerika. Detailed gastos. Nakakaipon ba ako? Magkano yung naiipon ko? Sulit ba yung pag-transfer ko dito from Saudi hanggang Amerika? Mga ganyan-ganyan. Kasi nga tax-free yung salary sa Saudi. Ito lang yung masasabi ko, guys. In Saudi Arabia, I have been very, very honest sa inyong lahat kung magkano yung previous salary ko sa Saudi. Ang previous salary ko sa Saudi, kung iaano nyo, at that time, iano natin, 6,000. Kasi ang dollars to real is fixed. Parang hindi siya tumataas, bumababa yung palitan niya. It's usually $1 is equals to 3.75 Saudi riyal, something like that. So, for example, guys, sa sahod ko na umalis ako doon, siguro mga 6.6 ata yung sahod ko, or 6.2. Parang 6.6 ata lang, or 7,000. Tingnan natin kung magkano lang siya in dollars. So, divided by 3.75. So, nasa 1,765 US dollars. Itong 1,600 na sahod ko sa free ang transportation, pero may mga time na gumagastos pa rin kami sa transportation. Free ang housing, wala na kaming ginagastos sa housing, pero kumakain pa rin naman kami, di ba? So, bawasan natin. Usually, nagbabudget ako ng mga 400 SR max na noon, or 300 SR, so 6.2. Minus natin yung transport kasi sometimes nag-Uber pa rin kami, so 6,000 na lang. 6,000, kunyari 6,000, pinakatipid na ako nito noon na 6,000 divided by 3.75, so that is like around $1,600. Siguro mga $1,600. So, kaya, ikumpara natin yung naging buhay ko. Hindi ko kino-compare sa ngayon kung ano yung nag-ano. Pero, i-compare natin yung naging life ko or buhay ko before and right now. So, ngayon, ang sinasahod ko, guys, sumasahod ako, let's just give a range, okay? Kayo na yung nang hindi nag-overtime, okay? Sumasahod ako ng, siguro nasa mga 4.7 hanggang mga 5 plus, mga ganyan. So, depende yon, okay? Mga ganon yung nagiging ko. So, let's discuss our US detailed monthly gastos. Unahin na natin, pinakauna talaga sa lahat is house rent. Alam nyo guys, dito sa house rent, ang mas parati kong naririnig ito before pa ako napunta dito, that your monthly rent should not exceed 40% of your net possible income. So, kung $5,000 yung inyong net possible income nang walang overtime, $5,000, dapat hindi siya mag-exceed ng 35 to 40%. So, for example, 35%, okay, wag na tayong mag-exceed ng 35%. So, it should not exceed 1,750. Yun yung parang recommendation. Kapag nasa 40% ka, nasa $2,000 yung rent mo, parang napaka-ano na to, parang napakataas na. Okay, if you're only earning $5,000 net and your $2,000 yung rent ninyo, is napakamahal na ito. Unless siguro kung nagmo-mortgage talaga kayo, mapapasa inyo yung bahay, in which saludo ako sa mga nakakuha ng mortgage dahil gusto ko na rin ng bahay. Gusto na rin. May ibabahay ka niya ba near scan? Charot. Joke lang. Shala. Ay, pakita ko pala sa inyo yung breakfast ko. Ang breakfast ko lang is egg, 3 eggs, tapos avocado. Yan, kain muna tayo, guys. Hindi ako naka-mic kasi nung wala yung mic ko dahil matagal na. Nung December pa ata, nung nag-Houston ako. Sarap. Very nice.
Ayun, wag daw kayong mag-exceed ng 35% ng monthly expected net income ninyo. Ayan. So ako, since mga nasa 5 yung ano ko, nang walang OT, so, i-ano nga natin kung nasa anong percent ako. Kasi dati, 810 or 860 lang base rent yung binabayaran ko dito. Dito kasi sa Amerika, bibigyan ka nila ng base rent, pero meron pa rin itong mga kalakip na amenity fee, ganyan, garbage and sewer. Pero, nagtototal lang yung sa mga $60 to $70, mga ganyan. So, 1,000 divided by, kunyari, 5, nasa 20% ako. Under pa naman tayo. So, dati nga, syempre, mas mababa kasi yung mas mababa yung rent ko dati, pero medyo slightly lowered compared to now, yung aking sahod. So, ang ko ngayon, ang base rent ko is nasa 910 na ata. 910 na. Pero, 910 siya, pero may mga amenities pa doon. Isarado na natin siya ng $1,000. $1,000 guys. Meron akong dito, kodigo, para hindi ako mahirapan sa inyo. $1,000 mga beshi. So, $1,000 ang binabayaran ko dito. This is not a studio type. This is a one-bedroom apartment. One-bedroom apartment. Di pa kayo na-tour dito, no? Maybe soon. Maybe soon. Meron tayo dito. May kitchen ako dito. Medyo hindi naman siya malawak, pero sakto lang for my own needs. Meron ako dong parang working area. Meron ako ditong parang sofa area or living area. Hindi siya kalakihan na. Merong bath. Yung toilet and bath, okay na. Yung kwarto, okay na rin sa akin. It's not so large, but at least manageable or comfortable para sa isang katulad ko na mag-isa lang. Char, sana soon. Shalak. Sana soon, meron namang kasama. Char. Huwag na natin yan. Next, car payment. Magkano yung car payment, mga beshi? Car payment is $500, guys. $500. Na-purchase ko siya Mazda CX-30. Mazda CX-30. Pero ang loan na nag-grant sa akin is around $29,000. Pero I think malapit na ako mga lahati. Kalahati na lang yung babayaran. I'm thinking of bayaran na siya in full para para after natin ng 1 year sa Texas is maghanap na tayo ng bahay. Nangarap na agad na magkabahay. Wala pang 5 years dito. But anyway, ang ko kasi mga beshi is that nag-iipon pa ako ngayon. Sinasagad ko pa yung mga ipon ko o yung mga pot of money. Ganun kasi ako mag-ipon eh. So, gusto ko unang mag-ipon talaga yung parang pot of money just in case magkaroon ng emergency maintenance ang bahay. Just in case mga ganyan. Kasi sa bahay, marami kayong gagastusin. Like, for example, magkakaroon kayo ng yung state tax, property tax, every year na babayaran. Pag may nasira sa bahay, kayo rin yung magpapaayos noon. So, dapat meron kayong mga emergency fund na naka-allocate talaga para sa bahay. Kasi hindi biro ang magkabahay. Hopefully soon, makakamit din natin yan. So, gusto ko mabayaran muna para just in case na gusto ko mag-purchase ng bahay, is bahay na lang yung mini-mortgage ko. Hindi nakasama yung sasakyan. 'Di ba? So, gusto kong magkabahay din soon. Okay? Ayan. Siguro pag nasa Texas na tayo. Let's start. That's 500. So, nasa na tayo? $1,500 na tayo, mga beshi. So, ayan. Pasensya na tumitingin ako dito sa aking kasi I'm being mindful of the time.
Kasi may pasok pa ako ngayon. Ayan, next. Next sa atin is car insurance. Guys, sa car insurance, for the first 6 months, nag-start ako at around $180. Tapos, bumaba siya sa $130, $140. Pero alam nyo naman, di ba? Alam nyo, kung nanonood kayo ng mga vlog ko, hindi ko yan tinago, hindi ko yan inano sa inyo, na nabangga ako, or nakabangga ako. I rear-ended someone, pa-right turn ako, tapos hindi pa ako mindful. That is why, that gave me a very, very tough lesson to learn in my heart, in my entire, you know, car career. driving practice. Na dapat, always, maging always pagpa-right turn kayo, always look at yung mga lahat ng papasok ng ng right. Always careful talaga ako. Kahit kaya pang pumasok, hindi ako nagtitake ng so much risk. Calculated talaga yung risk ko ngayon. So, I've learned a very tough lesson. Plus, kasi after 6 months nun, bumaba na siya ng 140, bumalik siya ng 180 yung car insurance ko. So, pero ngayon, bumagsak na siya ng 130 to 140. Hopefully, kasi magto 2 years na yung accident na nang happen, maglalagpas na siya ng 2 years this coming, I think, May. So, pagkalagpas ng May, 2 years na siya, hopefully, bumagsak pa yung aking car insurance at, sana maging mga 100 na lang or 90. But right now, I'm paying 140. Included na doon yung aking bundle na siya sa State Farm. Yung aking house, property insurance. Naka-insured na itong apartment na to. And then, at the same, mababa lang naman yung yung rental insurance, ganyan. Nasa mga $10 lang siguro mga ganyan. So, 140 lahat-lahat na. Next, SIM card. Napakababa ng SIM card ko because this is through my employer. Walang cellphone na gi-provide. Sa akin tong cellphone na to, $24 siya. Unlimited internet na. And unlimited calls within the United States of America and the Caribbean. Caribbean? Sino bang tatawagan mo sa Mexico, dahil? Shala. Ayan. Next, grocery nasa $300. Before, $200 lang yung pinaka-budget ko talaga, dahil. Pero $200 to $300 yung budget ko for food. Pero kumakain din ako paminsan-minsan sa ospital. So, $200 to $300. Hindi ko sinama yung mga toiletries, yung mga toothbrush, yung mga, yung mga Colgate, yung mga toothpaste, yung mga, personal hygiene kit. Kasi bumibili ako noon, sometimes, in bultuhan sa Costco, 1 year. Nagbabudget ako ng around 500 to 600, pero kapag nakapag-OT at meron tayong malaki-laking budget at the end of the year, usually binabudget ko siya into $1,000. So, doon na ako bumibili ng bultuhan lahat for the entire year. Kasi hindi naman nag-expire yung mga yan eh. Pwede mo siyang gamitin the whole year. Mouthwash, lahat ng mga clearance na mga naka-sale, doon, bumibili ako ng January. Bihira akong bumili ng shampoo, mga ganyan. Okay. So, hindi ko siya sinama kasi hindi siya kasama sa monthly budget ko. Yearly budget. Yeah, ganon. Yearly budget meron. So, grocery, $300. Gas. Ang gas ko, hindi ako masyadong magala. Usually, nagpapagas ako, pag less than half na. So, usually mga makatatlo ko tong ginagawa. Kung minsan makadalawa lang. Yeah, kung minsan makadalawa lang talaga. As in. Kasi yung full tank ko, nasa 300 miles na yung itatakbo. So, kung makadalawa ka, nasa 600 miles. Nasa 600 miles. So, kung i-divide mo to, yung layo ng ng work ko, 10 miles ata ako ng layo. So, 60 na balikan. 60 na round trip divided by 2. So, maka 30 na balikan. So, diba?
pang 30 days na talaga siya, yung dalawa halos. So, bihira akong makatatlo, bihirang-bihira. Pero, sinobrahan ko na rin yung budget ko for gas, which is $75. $22 per full tank yung ano ko. $22. Kung minsan kapag sa Kroger, $25. So, pag sa Costco, $22. Car wash, $30 fix. Fix na to, day. Fix na to. Buwan-buwan na gastos, $30. Unlimited na siya. Gym membership. Ano naman yung gym membership natin? Siyempre, kailangan nating pumunta ng gym at, magmasid-masid sa mga muscular men. Char. Ewan ko, parang, hindi naman sa minamanyak ko yung mga yung mga muscular men. Ano lang talaga ako, yung parang, gustong-gusto ko nakakakita ng mga muscular men. I don't know. Meron ngang isa doon na parang tiningnan ko, tapos in-approach ako ng parang, nung nasa locker na kami, sabing ganun, do you wanna, ganyan-ganyan, sabi ko, hindi ako naka-ano dahil, sabi ko na lang, I'm sorry, I just love looking at muscular men, I don't like you. Ano na lang ako, besh, nag-walk out na lang ako. Hindi naman sa nag-walk out yung parang, I'm sorry, I'm not interested, mga ganyan. Parang gusto ko lang talagang tumitingin-tingin ng mga muscular man. Nakakaloka yung napaka-weird para sa akin or napaka-awkward yung moment na yun. So, lumabas na ako ng gym. But anyway, let's not mind about that. Next, electricity. Ang electricity ko nakadepende. Sometimes $30, sometimes $100 kapag winter. So kapag gayon, siguro bababa na. Starting ng November, December, magtataas na yan. So magsa-start yan ng November, magiging mga 60. Pagdating ng December, magiging 70, 80. Pagdating ng January, full $100. Kung minsan sa February, umangat pa yan merong time na umangat siya ng $117. So, ang total ko ay nasa $2,100. I-ano na natin sa $2,200, guys. $2,200. Ayan, $2,200. Less than half ng kinikita ko. So, bayad na lahat. Bayad na yung mga car ko. Bayad na lahat. Bayad na ito! Itong mga nakikita nyo, day. Ako na lang ang hindi bayad. Char. Yung katawan ko na lang at puso ko, day, ang hindi bayad sa pagpunta ko sa Amerika. Kasi hanggang ngayon, wala pang jowa. Char lang nag-announce. Shalak. May pa-announce ka talaga. Ayun. $2,200. So, yun. $2,200. $5,000 less. Oh my God. Kaya hindi ako masyado nang nag-OT kasi parang I feel na sapat naman yung kinikita ko, 'di ba? Sometimes nagpapadala ako sa sa parents ko. Yun. Sapat na sapat kasi kung iisipin mo yung difference ng total net income ko minus ng kung nakikinig kayo from the very beginning pa lang, maano nyo, hindi ko na kailangang i-calculate para sa inyo Kung naririnig nyo sa akin, as in, i-minus mo siya kung magkano, mas malaki pa rin. Mas malaki pa sa total na sinasahod ko sa Saudi Arabia ko na yung net after na lahat ng bills na to. After lahat na ng pagkain, lahat-lahat. Sobrang mas malaki siya kesa sa sinasabi kong tax-free na sahod ko sa Saudi Arabia. O, diba? So, sulit na sulit pa rin talagang mag-Amerika kapag sumasahod kayo ng isang
7,000 reals or 9,000 hanggang 9,000 or 10,000. Pero pag sumasahod kayo mga beshi ng 30,000 reals, abay, hindi na ako mag-Amerika. Kung wala rin naman akong dream of becoming a US citizen or green card, mga ganyan. If you're earning around 25,000 reals to 35,000 reals a month as a nursing director, nursing supervisor, or nurse manager sa Saudi Arabia, tapos pupunta kayo ng Amerika, I don't think it will be worth it. I don't think so. Lalo na kung ang darat niyang yung posisyon dito ay isang staff nurse. Yun lang po. Yun lang. So, na-discuss ko na sa inyo. Thank you so much for always listening to my blog. Thank you. Maraming salamat po sa pag-antabay ninyo at see you on my next vlog. Bye! Shalak!